Magandang hapon mga paps. Shoutout kay La Paps Robbie kanina ng Kalumpang. Nakita ko rin si Paps Nathaniel na nagpapagawa. Shoutout sa iyo Paps. Napaka-solid mo din sa 2-stroke. Dahil kanina dinala ko tong HD 100 natin dahil medyo nagtampo siya dahil wala na akong playing time para sa kanya dahil medyo naging busy na tayo. So medyo nagtampo siya kasi nagka-problema yung spark plug niya. So napundi pala. Kaya pinapalitan ko na ng bagong spark plug at pinatono ko na rin yung carb. Kasi hindi pa ako masyadong ganong gamay dito sa HD 100. Kaya doon ko dinala talaga sa mga tropa natin na marunong sa mga Di Platino. Kaya shoutout sa inyo kila Paps Robbie. At ngayon okay na siya. Kaya tingnan nyo. One click na siya. At ito rin ang nagugustuhan ko dito sa HD 100. Medyo kakaiba yung sounds niya, no? Para siyang Ninjan dating. Hindi siya malutong, hindi siya malagapak. Matinis siya. Ito. Sarap niya sa tenga, meron siyang characteristics na para lang sa kanya, yung tunog niya. Tsaka kung mapapansin nyo, medyo malangit-ngit ng konti yung block dahil ang tinatakbo pa lang nga nito ay 400 plus pa lang. So nasa braking period pa lang siya. So feeling ko hindi pa ganun kalapat yung piston niya. Kaya medyo makalansing. Yun o. Sarap, sarap sa tenga. Ayan, gumagana rin yung signal light niya sa kaliwa, sa kanan, busina, saka yung headlight. Yan. Grabe. Nakakatuwa talaga pagka may mga 2-stroke. Kaya yun din yung isa sa mga nagustuhan ko sa mga ganitong klase ng motor. Ewan ko, parang hindi kasi ako nagsasawa pagdating sa mga ganito. Basta yung medyo bilugan yung yung headlight. Tapos ganyan nga naka-rims, tapos yung tangke, parang para sa akin ganito yung classic na classic bike eh. Kung alam niyo yung mga Norton, BSA, Triumph ng mga 1960s, medyo may pagkakahawig sa ganito. Kaya yun yung isa sa mga nagustuhan ko talaga sa mga ganito. Medyo sarap dalhin. Gawa ng ramdam mo talaga yung pagka-nostalgic effect ng mga 90s, 80s, tsaka yung mga early 2000, yung mga panahon na ganitong may mga 2-stroke. At napansin ko pagka hindi talaga nagagamit yung mga motor, medyo nagtatampo sila. Katulad nito. Kaya yung iba ko doon, ewan ko nagtatampo na rin sila eh. Dahil hindi ko na rin sila nabibigyan ng oras. Yun din ang hirap mga paps pagka marami kang motor. Di mo alam kung sino yung unahin mo sa kanila. Pero ako kasi, mahilig talaga ako ever since mag-collect ng mga bagay na alam kong may value sa akin. Kahit luma ba yan, kahit kinakalawang pa yan. Basta iba yung, ewan ko, iba yung feeling ko kasi pagdating sa mga lumang bagay, lalo na yung may mga value, may mga sentimental value. Dahil kahit, yung katulad ng mga yun, kahit hindi ko sila nagagamit, masaya na ako, makita ko lang silang nandyan, pinupunas-punasan ko lang. At yun din yung natutuwa ako dahil original paint pa yung mga yun. Kaya nandun pa yung pinakang istorya ng motor dun sa original. Kaya nga pag nakakita ako ng original and unrestored, talagang nababali yung Lego. Katulad ito original and unrestored din to. Ito ay restored na, itong si Brutus.
Kaya pag may nakita talaga ako sa daan, talagang tinitigilan ko talaga, talagang na-amaze ako dahil lalo na pag makinis pa, yung halimbawa mga matanda na yung motor, mga nasa 30s, 40s na, tas original pa. Yun. Doon ako mabilis ma-attract sa mga ganong klase ng motor. Dahil ramdam mo yung vibes, yung istorya ng motor, lalong-lalo na pag may mga nakita kang mga konting gas-gas, konting kalawang, kumbaga nandun yung pinakang patina ng motor. Kaya good job sa mga ka two stroke natin na iniingatan yung motor, lalong-lalo na yung mga matatagal na umaandar pa rin dahil kayang-kaya pa rin dito makipagsabayan sa mga modelo eh. Ito nga dinadala ko rin sa Metro Manila eh. Kalapit na ito mga bata ay mga scooter na modelo ng FI. At pansin ko lang, pag ito yung dala ko, talagang mas pansinin, mas tinginin dahil siguro nga naiiba, medyo matanda na, dumidikit pa sa mga bata. Kaya kaya pa rin nilang makipagsabayan. Basta naman alaga lang sa sa tuti, alaga lang din sa mga langis. Tatagal talaga yung motor. Kaya yun, na-share ko lang. Kaya sa mga paps din natin na maraming motor, yun yung pinakang struggle natin. Pag hindi natin nagagamit yung motor, nagkakaroon ng problema, parang nagtatampo sila, nagkakasakit. Kaya ewan ko ba. Ako kasi parang dito ko na lang talaga binubuhos yung oras ko sa motor kaysa sa iba pa, sa masamang bagay, masamang bisyo. Dito ko na lang iniikot yung oras ko, yung panahon ko. Kasama yung pamilya ko. Parang tinuturing ko na rin silang pamilya. Kaya, yun, nalilibang lang din ako sa mga ganito. Ilan na ba ang motor ko kasi dito eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na yung motor natin. Kaya, kumbaga parang pag ganun yung motor mo, parang 9 na rin yung anak mo kasi kailangan mo silang bigyan ng oras, ganun. Parang hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko napapakilaman yan or ganun na lang. Kaya kumbaga parang syempre kung ganyan karami na yung anak mo, parang bibigyan mo rin sila ng oras kasi talaga magtatampo sila katulad na ito. Kaya yun. Kaya shoutout sa ating lahat mga paps, lalong-lalo na sa mga mahilig sa two-stroke. At nung nakaraan, nag-EB sayang. Nag-EB nga pala sila Paps JC dito sa Morong. Mandami rin mga nagpunta. Sila Paps Nel Ivan. Ewan ko lang kung nandun din sila Paps JC. Shoutout sa inyong lahat, mga nagpunta doon. Ay, sila Paps David Archie, nagpunta rin doon. Sila Paps BJ ata, sila Kevin Liza. Ang dami, hindi ko na kayo maisa-isa Paps. Maraming nagpunta. Kaya natutuwa ako dahil ang dami pa rin sumusuporta sa two-stroke kahit papaano. Yun nga din na natutuwa ako kasi sobrang, alam mo yun, pagka nahili ka sa mga ganitong motor, dami mong nagiging kaibigan, dami bumabati sa'yo na nakaka-appreciate din na kapwa mo ka two-stroke. Kaya shoutout sa inyong lahat mga paps na nag-EB. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa two-stroke. Kaya ingat sa atin lahat. And God bless. Thank you.